Malamang hindi mo pa nakita ang bahay na ginawa sa ganitong paraan. Pinapatigas ng mga manggagawa ang mga patong-patong na lupa, isa sa ibabaw ng isa, hanggang sa mabuo ang makakapal at matitibay na pader. Ang ganitong uri ng tradisyonal na tahanan ay tinatawag na rammed earth house. Ang rammed earth ay tumutukoy sa proseso ng paulit-ulit na pagtampok ng lupa hanggang ito'y maging isang buo at siksik na istruktura. Ang mga pader ay siksik at halos walang siwang, kaya't sobrang tibay ng mga ito. Bagaman hindi nito kayang tapatan ang lakas ng modernong konkretong may bakal, noong unang panahon ito ang isa sa mga pinakamaaasahan at episyenteng paraan ng paggawa ng bahay. May nagsasabing madaling pasukin ng tubig ang mga rammed earth houses. Totoo ito noon. Pero ang mga rammed earth homes ngayon ay pinanatili ang tradisyonal na itsura, ngunit gumamit ng makabagong mga teknolohiya sa konstruksyon, gaya ng mas pinabuting halo ng lupa at waterproofing, upang mas maging komportable at matibay ang mga ito. Dahil gawa ito sa lokal na materyales, nananatiling malamig sa tag-init at mainit sa taglamig ang mga bahay na ito. Kaya naman matipid at eco-friendly ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang paraang ito ng paggawa ng bahay hanggang ngayon. Sa Pakistan, gumagawa ang mga lokal na construction workers ng isang napakapambihirang uri ng bahay. Sa halip na karaniwang bricks ang gamitin, buhangin sa loob ng mga sako ang pangunahing materyales. At ang hugis, hindi parisukat o parihaba, kundi isang dome o simboryo na talagang kapansin-pansin. Maraming magtatanong, pwede ba talagang tirhan ang ganitong bahay? Ang ganitong istruktura ay kilala bilang sandbag dome house o mas kilala bilang earthbag home. Kadalasan itong ginagamit bilang pansamantalang tirahan, lalo na pagkatapos ng mga sakuna gaya ng lindol o baha. Madalas mo itong makikita sa mga bansa tulad ng Pakistan, Iran at Afghanistan, kung saan kailangan ng mabilis at murang tirahan. Isa sa mga pinakamalaking bentahe ng disenyo na ito ay ang sobrang mura at bilis nitong gawin. Ang mga sako ng buhangin ay kadalasang pinupuno ng lupa na mayaman sa luwad. At kapag pinatigas ito gamit lang ang kamay, nagiging matibay itong parang konkretong pader. Inaayos ang mga sako sa salit-salitang pattern na magkakabit para mas lumakas at tumibay ang istruktura. Sa mga lugar na tuyo at bihira ang ulan, epektibo at ligtas ang mga dome house na ito. At kung aalagaan ng maayos, nakakagulat pero maaari itong tumagal ng matagal. Kapag sinabing Pampanga, ang unang may isip mo ay Mekeni, masasarap na pagkain. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na dito itatayo ang sarili nating version ng Silicon Valley? Pero teka, ano ba yung Silicon Valley? Imaginein mo ang isang lugar na punong-puno ng malalaking tech companies gaya ng Apple, Google, Facebook at Amazon. Sa Silicon Valley sa California, lahat dyan nagsimula. Dyan iniimbento ang mga gadgets at apps na gamit natin araw-araw. Kumbaga pag sinabi mong Silicon Valley, sentro yan ng teknolohiya ng buong mundo. At guess what? Magkakaroon na ng ganito sa Pampanga. Oo, sa Angeles at Mexico, Pampanga. Maitatayong $2 billion project na tatawagin na Silicon Valley of the Philippines. Para kang naglagay ng Google HQ sa tabi ng sisig capital ng bansa. Pero wait, ano ba yung proyektong yan? Ang tawag dito ay Pampanga Tech City. Sakop nito ang 100 hectares na lupa na halos kasing laki ng 200 football fields. Target nila ay maglagay ng higit sa 100 global tech companies na magtatayo ng mga opisina at headquarters dito. Hindi lang yan, magkakaroon din dito ng modernong data center, bagong HQ ng Converge, at kahit air traffic controller training center. So imaginein mo, isang buong syudad na para lamang sa technology. Parang BGC na mas malaki, pero puro IT parks at digital hubs. Sino ba ang nasa likod ng malaking project na ito? The mind behind this is Dennis Anthony Uy, CEO ng Converge
Advantage ICT. Ang sabi ni Dennis Uy, maraming magagaling na Pilipino sa tech pero wala tayong ecosystem dito. Kaya imbis na lumipad pa sa Silicon Valley sa US, gagawin na niya ang ecosystem mismo sa loob mismo ng ating bansa. Para kay Dennis Uy, hindi lang ito negosyo. Para itong tribute niya sa Pampanga kung saan siya lumaki. Parang balik loob galing sa probinsya, yumaman sa broadband, tapos ngayon ibabalik sa sariling bayan. Kung matutuloy ang napakalaking proyektong ito, picture this. Papasok ka sa isang futuristic na city, puro glass buildings at solar panels, at sa isang kanto may office ng isang global startup na gumagawa ng AI app. At sa kabilang kanto naman, may school na nagtuturo ng coding at robotics. Tapos sa gabi, imbis na call center lang, libu-libong IT jobs ang bukas para sa mga Kapampangan at mga Pilipino. Ganito ang pangarap ng Pampanga Tech City. Hindi lang buildings, kundi buong komunidad na nakaikot sa technology. Presyo, $2 billion o halos 110 billion pesos. Kasama na dito ang kalsada, drainage, buildings, advanced ICT systems, marami pang iba. At dahil gagawin itong special economic zone sa ilalim ng PEZA, papasok dito ang investors na magdadala ng mas maraming trabaho. So yun na nga mga kamagkano. Isipin nyo, kung matutupad ang proyektong ito, hindi lang Pampanga ang aangat, kundi ang buong bansa. Kung Bakit kaya itong lalaki nakatayo mismo sa tabi ng kumikislap na kuryente pero hindi man lang takot? Hindi ito electrical fault. Isa pala itong espesyal na lighting controller na kakaiba sa Sri Lanka. Tinatawag ito ng mga lokal na spark drum. Ganito kung paano ito gumagana. Ang drum ay nilagyan ng mga hanay ng maliliit na metal plates. Bawat isa ay parang switch. Habang umiikot ang drum, ang mga plates ay paulit-ulit na kumukonekta at napuputol ang circuit. Dahil dito, nagkikislapan ang mga bombilya sa nakatakdang ayos. Kapag mas mabilis ang ikot, mas maliwanag at mas nakabibighani ang mga kislap at pattern ng ilaw. At dahil ang metal ay dumadampi mismo sa mga wire habang umiikot, nakikita mong lumilipad ang mga sparks. Bahagi talaga ito ng palabas. Madalas mong makikita ang mga spark drum sa panahon ng Vesak, ang pinakamalaking Buddhist festival sa Sri Lanka. Sa isang banda, ito ang pinakasimpleng uri ng light controller, isang mechanical circuit board na pinapagana lang ng umiikot na metal at tunay na kislap. Maaaring mukhang magaspang kumpara sa modernong electronics, pero sa Sri Lanka, isa itong minamahal na tradisyon na nagbibigay ng apoy at handmade na liwanag sa mga pagdiriwang.